So, yun. Yung i-share ko sa inyo, yung testimony ko at kung paano ako nakatakas dun sa mga problema, bigat na experience ko. Yun. Yung talagang sobrang mga hirap. Yan. So, by the way, isa-isayin ko sa inyo. Una sa lahat, mga na naranasan ko ay nasira ang aking buhay, magulo, sama sa gulo, bisyo din, and then away gulo, and then naging addict din sa kung ano nung mga addiction kasama ng mga kaibigan, and then yan yung struggle din sa mga lustful na yan, mga fornication na yan, ganon. And then bating din sa buhay na siyempre nandyan ako sa magulo na yan, magulo. Dumating din yung nag-share sa'yo dati. Then napunta naman tayo sa pagiging religyoso, ganon yan. Mabait, good, ng banal-banalan, ganon. Naranasan ko yung sarili lang po, good works, yan, ganyan. Ang ganon. Tapos, ilang years yan? Mga 10 years yata, 7 years. Ganyan, religyoso. Yung hindi ka baga makabasag pinggan, no? Tapos, honestly, judgmental ka sa tao. Yung, mo sa sarili mo, better. Sa sarili mo, better ka kaysa sa iba. Ayan, ganon. Ganon yun na experience ko sa pagiging religyoso. At, syempre, sarili yun, gawa ganito. Sa ministry ganyan, tapos gumagawa pa kayo ng building. Yan. At na-encounter ko din sa sarili yun, yan, yung tao din, hindi ka din tutulungan nila pag hirap ka na, magipit ka na, parang basura ka na, gano'n, wala din, itatapong ka nila. Yun ang naranasan ko. Gano'n ka na, yung nothing ka na sa kanila, gano'n. Yun yung naranasan ko. Yung hindi ka nila kayang tulungan. Yan ang naranasan ko sa pastor din. Pero yun nga, ituro na lang din nila sa Panginoon. Yun nga, yun din doon. Pero yun nga, hindi nila ako matulungan, ganun. Nalungkot din ako doon. Kumbaga, hindi ko maintindihan, pero ang sakit nun, talaga na-depress ako dyan. Siyempre, tinaboy ka pa. Tapos nakita mo din yung parang ang babait nila, ganun. Pero yung mababait na tao, yung ganun, pastor, Diyos, pero nakita ko yung side, hindi yung ganun. Lang yung parang hindi ko alam, pero kayo din nakikita nyo din yung mga viewers yung gano'n, kasama nyo na. So yun yung naranasan ko. Tapos doon siyempre yung religyoso, no, nan-depress ako dyan na yung natatakot mamatay, yan. Tapos yun, gusto mong papabuhay, gano'n. Tapos tawag dito, yung ayaw ko mapamak sa impyerno, gano'n. Natatakot ako dun, mga viewers. Sobrang natatakot ako dun. Ayaw ko mapamak dun. Tapos yung naging problema ko, yung hindi ako ligtas, gano'n. Yun na naging problema ko. Hindi ako ligtas, kumbaga sinusure ko, gano'n. Paano ba, gano'n? Talagang dun ako nabaliw din. Tapos yung bunga ng banal na spirito, gano'n, sa religyoso ko, no? Paano ba yun? Parang wala ako, gano'n. Dun ako na
nagka-anxiety, na-depress, at anong tawag dito, doon ako talagang nagsobrang na-depress, nag-overthink, na-stress, nag-anxiety, todo-todo po doon sa na yun, doon sa sitwasyon na yun. Baka hindi ako ligtas, kumbaga gusto ko pong i-sure na ligtas ako ng Panginoon, ganun. Kasi ayoko po talagang mapamak sa impyerno, mamatay, pumunta impyerno, no? Yun po ang naging ko doon. Kaya alam niyo mga viewers, nagpaulit-ulit ako sa pagtanggap sa Panginoon Jesus na Lord and Savior, ganun. Kasi siyempre, ganun sarili yun, no? Pero yun ang totoo. Ulit-ulit ako, araw-gabi, ganun. Kasi ayoko mapahamak. Kasi alam niyo po, saglit lang yung buhay eh. Mamamatay tayo isang araw. Takot ako. Kaya yun yung nanak ko doon. Kasi syempre, hindi ako makatulog niyan na matino. Oo, hindi ako makatulog. Araw-gabi, hindi ako makatulog. Pinipilit ko po talaga matulog sa sobrang depressed nga doon sa ganung pangyayari. Doon ako na-depress. Sobra. Hindi ako makatulog araw-gabi. Doon sa kaligtasan. Takot na takot ako. Baka hindi ako ligtas, ganun-ganun. Kinausap ko na pati natin ng pastor dyan. Oo. Pero minsan nakakalungkot lang. Ipigilan ka din ng tao, parang respeto ba, ganun. Ipigilan ka nila. Hindi nila naiintindihan yung mo, pinagdadaanan mo. Naranasan ko yun sa isang mga pastor, pinipigilan. So sad, pero I forgive them, no? Masakit lang din ang ginawa nila. Pero yun yung mga na-experience ko, mga viewers. Sobrang talagang doon ako naiyak. Sobra hirap. Hindi makatulog. Tas nag-hallucination ng mga viewers. May mga nagbubulong-bulong na. Yung mga ganun, may nagbubulong na. Hindi ko na grabe. May mga nagbubulong-bulong na sa isip, sa tenga. Kung ano-ano na po. Hallucination na iba na. Yung pinagdaanan ko sa ganun na. Tapos syempre, yun na, aatim na magpatay ng sarili. Ayan, yun na ko. Patay na ng sarili. Kasi hirap, hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya, ganun. Patay na ng sarili. Grabe po. Grabing hallucination, grabing fear, takot. May mga demonyo na nanggugulo, ganun. Ang dami na. Oo, grabe po. Dito sa isip, saka sa puso talagang ganun na. Makaya. Sobra po. Ako doon. Talagang nakakaiyak. Sobrang pain. Oo. Tapos syempre, nangyari din sa akin, tawag ako ng tawag sa Diyos, Lord, ganun, Jesus, save me, ganun. Lahat ng pagtawag ko, tanggap ulit, ganito. Yung experience ko, yun yung solusyon, ko. Tanggap para sure, buong puso, Lord. Hindi ko na alam, kumbaga hindi ko na maunawahan mga viewers. Hindi na lang ako nang ganun kasi ayoko mapahama, gusto kong gumaling, ganun sa Panginoon. Yan yung experience ko, no? Tapos, tag dito, wala pa rin, ganun. Talagang, hindi ko na alam, oo. Hindi ko na alam, kahit sinasabi nila sa akin yung Bible, ganun. Hindi ko na alam, kumbaga, turete na ako. Tapos, ang tawag dito, diba ganun yan nangyari. Ilang buwan din yun, siguro po 5 buwan. O tama, 5 buwan. Ganun ako. Siguro sa mga pang-6, 7, doon na po ako unti-unti nakaka-recover. Oo. Pero yung sa 5 buwan na yan, talaga pong, masabihin ko po sa inyo, sobrang painful, sobrang pagdurusa.
Sobrang iyak, agony. Kumbaga, pumunta na sa start to the limit. Oo, pumunta na doon sa limit. Oo po, ganun. Lapit na sumuko, ganun. Pero alam niyo po, tinitignan yung Diyos, ang Panginoon Diyos, ganun, doon na ako kumakapit pa. Pero pag wala yun, di ko na po kaya, padedo na. Yun na lang po yung kahit nakakaganon ako, doon ako kumakapit kahit hindi ko na maintindihan. Basta Lord, ayoko mapahamak, ganun. Talaga pong durug-durug na ako. Hindi ko na kaya. Tapos parang, siyempre gagawa ka ng yung halimaw ng mga gawain yun. Oo, may ganun na din po, ganun. Parang ganun ka na lang din. Tasagad mo na, sama ka na lang, ganun. Ganun po. Yun na ko. Hindi ko yung makakalimutan. Sobrang terror po yun. Oo. At sobra po. Ito pa po, iniisip mo pa yung kakainin mo. Yung problema mo. Iisipin mo pa yung paano mangyari bukas, ganun, pera, ganun. Halo-halo na po kasama yun. Pagkain, pera nung kakainin mo. Ganun mo sa family din. Ano pa ba? Yun, kakainin mo, pagkain, pera. Sa pamilya mo, ganun. Halo-halo na. Halo-halo na po. Sa pamilya mo, kakainin mo, pagkain, ganun. Work, mga Kumbaga pati yun, iniisip ko din paano na ganun. Lahat na worry na. Anxiety na. Talagang sobra na. Kumbaga iba na. Kumbaga skies to the limit na ang inaabot ko, mga viewers. Sa ano yan Dito. Sarili. Sobra. Totoo yung mga depression po na yan. Yung nagpapakamatay. Kasi ako naranasan ko po, sobra. Antindi. Yung, parang, hindi mo oo. Ako po ay naka-experience ng ganon. Ang naaano ko na lang, iyak na lang. Kumbaga, paano na, ano na ba to? Oo. Hindi pa magkatulog. Ano na pati, lubog na ang mata, lubog na ang muka. Oo, sobrang po, overthink, kakaisip. Hindi ito sa ulo. Yun po yung naging ko sa 5 buwan na yun nakaraan. Grabe po yung in-experience ko dun. Iyak na lang ako. Mahanap ako ng solusyon. Di ako matulungan ng tao kahit ng sarili magulang ko, ibang tao. Sa ganyung ko. Dumating na po sa punto, sinukuha na ako ng magulang ko. Oo. Nadali na sa mental. Oo. Yung ganon. Di na kaya. Parang pray din sila sa Lord, kay Jesus. Ganon. Hindi na nila kaya. Kumbaga skies to the limit. Kasi nga ang lakas ko din Kasi parang mananakit na. Kung iiba na. Opo. So, nalungkot din ako, mga viewers. Kasi ultimong kasama mo sa church, ginajudge ka din. Tinitira ka. Doon ako nasaktan din. Imbis na i-heal ka nila, parang kinokondem ka pa, nasasabihan ka ng mga negative. Pero pinaforgive ko sila ng buong puso sa Panginoon. Sinaktan nila yung sinabihan nila ako ng mga pangit. Hindi nila naiisip. Nakakaisip akong tumira patalikod. Wala akong pakialam kahit malakas sila. Ganun na naisip ko. Mga time na din na yun. Pero tumitingin na lang ako sa Diyos. Yan, kasi naging religyoso nga, diba? Yun, kay Jesus. Pero tirahin ko na din sila. Hindi lang nila alam. Ako yung taong wala na akong
malakas ka magperengit, tapos na. Yun lang yun. So doon ako nasaktan din mga viewers. Even the religious people, itirahin ka, hindi ka nila i-heal. Itirahin ka nila. Doon din ako nalulungkot. Kung walang Jesus na titignan ko, kahit nagkaganon ng sitwasyon, baka tinira ko na sila. Kasi iba yung isip ko eh. Wala akong pakialam pag nabaliw na eh. Halo-halo ako eh. Pag nabaliw, gawin ko na to. Pag natakot, ayaw ko. Ganun. May ganun akong ano. Ang sakit na hindi ko maintindihan. Yun. Yun yung na-experience ko din sa religious, no? Sinishare ko sa inyo mga viewers. Kasi, para malaman nyo, no? So, ngayon, alam nyo, kahit nagkakaganon ako, 5 buwan yun, napunta ko kakapanood sa YouTube. Salita pa rin nandiyo sa Bible lang. Yung Johnny Cheng nga napanood ko. Doon ako nanood. Na Bible lang sinasabi niya, Gospel Jesus. Tapos ang ano niya, huwag ka magtiwala sa puso sarili mo, yan, sa isip mo. O, deny mo yung sarili mo. Distrust your thoughts, your heart feelings. Huwag ka diyang magtiwala. Deny. Yan. Inano ko. Kumbaga, inano ko na, hindi ako tiwala sa sarili. Bible. Ganon. Kung, di ba may anxiety, depression. Hindi ako tiwala dyan. Trust ako sa Diyos. May control ng lahat. Yan. Ganon na yung nag-ano sa akin noon. Hanggang ngayon po mga viewers. Meron pa rin akong nangyaring struggle. Pero yung sinasagot ko na, verse, patiwala sa Diyos, buong puso, surrender in kay God, let go, huwag mo nisipin, trust the Lord. Yun yung inaano ko. Kahit meron pang, yung struggle pa rin may ganun, pero give in, trust the Lord, huwag na, ganun na po nangyari sa akin. Trust the word of the Lord, ganun. So, yun po yung nakatulong, yung tao na yun. Ginamit siya ng Lord na po, no? Para maka-recover ako. Kasi yung salita ng Diyos, hindi yung parang ikokondena ka. Parang lagi kang tinatakot, mga, kumbaga sarili yun, kahit sa pastor, puro pananakot eh. Hindi po makakatulong na lalo pang palalain. Yun po nakita ko din dun sa tao na ginamit ng Lord, no? Yung Johnny Cheng po na yun. Salamat sa kanya, no? Ginamit siya ng Lord. Na pastor po din yun eh. So yun, inano niya ako na kakapakinig ko sa YouTube, no? Huwag magtiwala sa sarili, puso, isip. Kaya inaano ko po, hindi mag-trust sa puso, sarili. Deny sarili. Distrust your thoughts, heart, feelings, mind. Kasi madaya to. So inaano ko, trust the Lord. Yun po ang nakapagpagaling sa akin sa Word of God sa Bible. Ang ano po dyan, trust ka lang kay Lord yun. Yung, di ba nagka-problema po ako sa kaligtasan na yun. Tinanggap ko na ang Panginoon Jesus. Yung ganun. Nangawakan ko yung Bible verse na Romans chapter 10, verse 9, and Hebrews chapter 10, verse 14. Basta lahat din ng verse, yun, ligtas na ako. Yun ang inaano ko, pinapantapat ko dun sa yung atake sa sarili na yun na gano'n. Yun ang pinapatapat ko ng mga verse. Ligtas na ako, gano'n. Pag tinatakot ako dun, yun ang binabanat ko. Doon ako titiwala sa word ni Lord, gano'n. Yun ang sagot ko po para gumaling, yun. Gano'n. Tapos sa depression, anxiety, mga control, sinasagot ko din verse Jeremiah 29:11 doon. Yun ang sinasagot ko din. Sa wala kang control, ang Diyos ang may control. Tapos doon sa hindi ako makatulog, may verse dyan yung believe na pinagaling ka na ng Diyos sa sakit mo. Yun. Believe ako na pinagaling niyo na ako, Lord, at believe ako, Lord Jesus God, na yun, makakatulog ako, tulog na ako, ganun. Yun ang ko. Yun ang nakatulong sa akin dun sa hirap kong pagtulog.
Nakakatulog na ako kahit paano kahit may struggle. Oo. Hindi na ako nagiinom ng gamot. Oo. So, yun yung nakatulong sa akin. Yun yung nasagot. Puro salita ng Diyos. Trust the word of God above your thoughts. So, doon ako doon ako may depende, Lord. Word nyo lang, hindi sarili. Kahit may umano sa sarili, hindi, doon. Kahit na fail na, bagsak, na struggle, trust the word, doon. Yan. Kasi sa problema ko na yung fruit, bunga, banal spirit, yung sinabi ko sa inyo kaganina, sagot din doon salita ng Diyos. Ephesians 1:13. Nagbibilib ako, Lord, may banal na spirito na sa puso ko. Silyado na ako. Yun ang sinasagot ko po. Kahit may struggle, may umaano, yun ang sinasagot ko. Hindi, dito. Oo, yun po ang pinanglalaban ko, inaano ko ngayon sa yung salita ng Diyos. Nagtitiwalaan ko. Yun, sa mga naging ano ko, laban na yun. Sa ganun. Oo, dun po ako naka-recover. Oo. Na nakalaya. Magtiwala sa salita ng Diyos. Tsaka yung problemang kaligtasan, simple lang po yung Hebrews 10:14. Ang tag ito, basahin ko no, mahalaga po basahin nyo Ito yung naging sagot sa akin doon sa kaligtasan. Lahat na nandun. Kasama na doon lahat. Kasama na po doon lahat. Yun na yung sagot doon. Doon sa verse na yun. Iisa lang po yun. Yun na yung sagot sa lahat ng anong tawag ito, yung pinagdaanan na experience mo. Yun lang ang pinakasagot. Oo. Ito yun, no. Sabi dito po, Hebrews chapter 10, verse 14. For by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. So, sino po ba yung one offering nito? Si Jesus Christ po yun. Namatay para sa atin na makasalanan, tas nilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa ating katuwiran. At sabi po dito ng verse, perfect na po tayo. Sabi ni God, perfect ka na. Forever. And then, sanctified ka na. Holy. At kasama na dito lahat. Saved ka na. And then, doon sa mga in-experience mo, yun na yung sagot. Itong verse na yun. Dito din po ako nagtitiwala sa sinabi ni God sa word niya na ito ng buong puso ko. Ito po yung inaano ko. Nagtitiwalaan ko pag may umaatake, may mga dito. Pati yung Romans chapter 10 verse 9 po. Itong dalawang verse na to yung inaano ko. Tawag ito, pinangahawakan ko po. Ito Romans chapter 10 verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God that raised him from the dead, thou shalt be saved. So, yun po. Kung ipapahayag nyo si Jesus ay Panginoon, at buong puso po kayong sasampalataya, no? Na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, sabi ng Bible, saved na po kayo. Yun ang pinangawakan kong verse po. Hindi na ako nakikinig po dun sa emosyon po sa sarili ko. Kahit ginugulo pa rin ako hanggang ngayon. Pero dun ako nakikinig, nagtitiwala sa salita na save na ako. I believe I am saved to the blood of Jesus, to the finished work of Jesus sa cross. Dito ako nag-aano po. Ito yung pinangaano ko. Nagtitiwala akong verse. Pag ginaano ko. Kumbaga tinatakot dun sa nakaraan. Ito lahat ng sagot. Yun lang po. Ito lahat ng sagot. Ito yung pinangawakan ko. At yun po doon nagtatapos. Nasagot, nagamot yung mga pinagdaanan ko na yun. Dito sa Bible. King James Version po to. At the same time, basahin nyo po yung salita ng Diyos at i-accept nyo lang. Huwag nyo unawain. Dito po kayo, mag-trust lang kayo sa word ni God kung anong sinabi niya. Read kayo ng word ni God sa Bible po. Ito kayo magtiwala sa pusip sarili nyo po. Yun lang po yun. Yun yung aking experience dito. And then, salamat. God bless you po, no? Sinashare ko lang sa inyo yung testimony ko. Ito lang po yung nakatulong. Kaya nakarecover po ako ngayon. Healed, recovered, no? Kahit may struggle pa.
Okay. Bye po. God bless you.